Lolo tagapamahala. Munting binibini, sumusunod lang din po ako sa utos. Kung sakaling mamatay ka, sana naman ay huwag mong babalikan ang kaluluwa ko. Kung may sama ka ng loob, maghayganti ka sa may kasalanan sa iyo. Lolo tagapamahala. Lolo tagapamahala. Lolo tagapamahala. Lolo tagapamahala. Lolo tagapamahala. Saklolo. May tao po ba? Tulungan niyo po ako. Halika, Boss Lin. Tito, anong nangyari sa inyo? Ineng, malapit lang ba ang mga magulang mo? May problema kasi si Tito, kailangan namin ng tulong. Ako lang po mag-isa. Nahimatay po ba si Tito dahil sa gutom? Heto, prutas para sa inyo. Nako. Natuklo siya ng ahas. Ineng, wala kang maitutulong dito. Umalis ka na agad, masyadong mapanganib dito. Ahas, saan po natuklo? Pangulong Lin, gising. Pangulong Lin, walang signal ang cellphone. Pasanin kita palabas ng gubat. Saka tayo tatawag ng tulong, sige. Halika, Pangulong Lin. Ikinwento sa akin ni Mama, ang tungkol sa dalawang kagat ng makamandag na ahas. Ay napakalalim na marka ng pangil. At iitim din ang kulay ng dugo. Nakatulad ng sugat ni Tito. Hindi tayo pwedeng umalis. Nasa panganib si Tito. Ineng, kung alam mong mapanganib, huwag mo na kaming harangan. Kailangang madala siya agad sa ospital para mailigtas siya. Si Tito Lin ay natuklo ng makamandag na ahas. Ang paggalaw ay magpapabilis lang sa pagkalat ng lason. Dahan-dahan. Kung ganun, anong gagawin natin? Kung mananatili tayo ritong walang gamot, mamamatay rin siya. Mas mabuting sumugal na tayong umalis, baka sakaling may pag-asa pa. Tama, sabi ni Mama, kung saan may makamandag na ahas. Siguradong may lunas din doon. Palagi silang magkasama. Palagay ko, sobra ka lang manood ng cartoons. Sa totoong buhay, tanging ang lunas mula sa ospital ang makakagamot sa kamandag ng ahas. Kung ganoon, papatunayan sa inyo ni Xiao Tao. Matalas ang pang-amoy ko. Ito ang amoy ng halamang gamot. Itinuro sa akin ni Mama kung paano ito kilalanin. Nakakagamot ito ng kamandag ng ahas. Nahanap ko na. Ito mismo. Nailigtas ko na si Tito Lin. Kamusta, ahas? Kaibigan mo ba ang halamang ito? Si Tito Lin ay natuklo ng isang ahas. Malapit na siyang mamatay. Alam kong hindi mo sinasadya. Maaari mo ba siyang tulungan? Salamat, ahas. Ang bait mo. Tingnan ninyo. Nahanap ko na ang halamang gamot. Ikaw. Hay nako. Hindi ko na dapat pinaniwalaan pa ang isang bata. Isa lang itong walang kwentang damo, hindi ito gamot sa lason. Pangulong Lin, tara na. Hindi ito damo. Ang mga dahon at bulaklak nito ay hindi magkatulad. Ineng, kapag hinaranggan mo pa ako, hindi na ako magiging mabait sa iyo. Kahit anong sabihin ni Xiao Tao, hindi ko kayo paaalisin. Ikaw. Siyang, Pangulong Lin, sabi mo, hayaan mo siyang subukan. Pangulong Lin,
Masyadong delikado ito. Bata lang siya. Makinig ka sa akin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabi ni Mama, durugin ang mga dahon. At ipahid sa bahaging natuklo. Para mas mabilis na pumasok ang katas sa dugo. Sa ganoong paraan, mapapatay agad ang lason. Pangulong Lin. Pangulong Lin. Anong ginawa mo? Pangulong Lin. Okay ka lang ba? Saan masakit? Tito, saan po masakit? Si Pangulong Lin ay yaman na umaabot sa $1 trilyon. Kung may mangyari sa kanya, ang buong pamilya mo ang magbabayad. Hindi dapat nangyayari to. Xiao Wang. Bitawan mo. Pangulong Lin. Ayos ka na. Siguro dahil nailabas ko na ang dugong may lason. Ang dibdib ko, mas gumana na ang pakiramdam. Salamat sa Diyos. Xiao Tao, kailangan kitang pasalamatan sa pagligtas sa buhay ko. Ang halamang gamot mo ay mas mabisa pa kaysa sa lunas ng ospital. Salamat sa'yo, walang anuman. Basta't magaling na si Tito, panatag na si Xiao Tao. Xiao Wang. Xiao Tao, kasalanan ni Tito kung bakit masama ang ugali ko na. Humihingi ako ng tawad. Patawad. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Ginawa ko rin iyon para iligtas ang buhay ni Tito Lin. Napakabait na bata. Xiao Tao, saan ang bahay ninyo? Ihahatid ka namin. Ayaw na nila sa akin. Wala na akong tahanan. Sabi nilang lahat, isa raw akong sikim na halimaw. Nauubusin ang lahat ng pera ng pamilya. Mga walang hiya. Saan sila? Hahabulin ko sila. Ayos lang po. Pupunta na lang po si Xiao Tao sa ampunan. Narinig ko po roon, maraming bata at may pagkain pa. Masipag naman po si Xiao Tao, siguradong tatanggapin ako. Xiao Tao. Sa bahay ko, may 2 kuya. At isang napakabaina. Gusto mo bang ampunin ka namin? Talaga po, magugustuhan po ba nila ako? Oo naman. Napakabait mo at masunurin. Siguradong magugustuhan ka namin. Sige po, pumapayag ako. Ay. Mabait na bata, Lin lang. Kagabi, nag-overtime ka na naman, no? Inaalagaan mo pa ba ang kalusugan mo? Inay, kailangang tutukan ng proyektong iyon. Kapag napirmahan na, kikita ang pamilya natin ng $1 bilyon. At ikaw naman, Lin Ye, hindi mo na kailangang magsuot ng mamahaling alahas sa bahay. Inay, ang anak mo ay isang kilalang mag-aalahas. Ang pagkahilig sa alahas ay normal lang. Kung sana mayroon akong isang mabait na anak na babae, pwede niya akong samahan mag-ayos. O mamitis ng strawberry. Hindi tulad ninyong dalawa, parehong pasaway. Mahal, nakauwi na ako. Tingnan mo, nagdala ako ng anak na babae para sa'yo. Masaya ka ba, tatay? Tatay, nang babae ka ba? Kalokohan. Halika, Xiao Tao. Habang naglalakad ako kanina, natuklo ako ng ahas. Si Xiao Tao ang nakahanap ng gamot at nagligtas sa akin. Wala siyang matuluyan, kaya gusto ko siyang ampunin. Talaga? Oo, napakaganda niyan. Halika, Xiao Tao. Matagal ko nang gustong magkaroon ng anak na babae. Anak, mula ngayon, ako na ang magiging nanay mo. Okay ba yun? Opo. Xiao Tao, mula ngayon, anong itatawag mo sa amin? Tatay, nanay, kuya. Ay! Napakabait na bata. Kumakalamang tiyan gutom na si Xiao Tao. Zhang Ma. Ang mga espesyal mong lutuin, magdala ka ng tig-iisa. Sige po.
Bakit nakatingin ang lahat kay Xiao Tao? Hindi kaya nila gusto na kumakain ng marami si Xiao Tao. Anong problema, Xiao Tao? Hindi mo ba gusto ang mga pagkain ito? Ayos lang, ipagluluto ka ulit ni nanay. Akala po ni Xiao Tao, nakatingin kayo sa akin. Dahil ayaw ninyong kumakain ako ng marami. Ikaw talagang bata ka. Masaya kami kapag kumakain ka ng marami. Opo, tatandaan ko po. Xiao Tao, gusto kang bigyan ni nanay ng regalo. Mayroon ka bang gustong matanggap? Gusto ko pong mabawi ang kwintas ng nanay ko. May ukit po iyon na hugis, Xiao Tao. Pero, nasa dati ko pong bahay. Iyon ang alaala na iniwan sa iyo ng nanay mo. Dapat mo iyong bawiin. Mauuna akong pupunta sa bahay ni Xiao Tao. Gusto nilang makipag-ugnayan sa atin. Siguradong pagbibigyan nila tayo. Salamat, kuya. Xiao lang. Malupit ang pamilya Tao. Gusto niyang makipag-ugnayan, pero tiyak may masamang balak. Kailangan mong mag-ingat. Tatay, alam ko po. Halika, kain. Kalihim Wang. Kailangang matapos ending ngayon ng panukala para kay Ginoong Michael. Oo, gawin mo na agad. Kuya, magtrabaho ka na muna. Ako na lang ang kukuha sa loob. Huwag kang lalayo, matatapos din ako agad. Uy, hindi ba't sinabi ng bata na mamatay ka sa labas? Paano ka nakabalik? Nandito ako para kunin ang kwintas ni nanay. Iyong nasa leeg ninyo, tita. Pakibalik po sa akin. Kapag pumasok ka sa pamilya Tao, mamamatay kang kaluluwa ng pamilya Tao. Itong kwintas ay sa pamilya Tao na rin. Namatay ang nanay mo sa bahay, at pakiramdam ko, minamalas ang bahay dahil doon. Huwag mong insultuhan ang nanay ko. Sinong nagpalakas ng loob mong saktan ang kapatid ko? Ayos ka lang ba? Ang panganay na anak pala ng pamilya Lin. Ang kasalukuyang pinuno ng Haosheng Group, si Lin lang. Paano nakilala ni Xiao Tao ang importanteng taong ito? Kayo pala, Ginoong Lin. Ginoong Lin, nagbibiro lang kami kay Xiao Tao. Xiao Tao, halika, ingatan mong mabuti. Ang kwintas ng nanay mo. Xiao Tao, dadalhin ka ni kuya sa isang masayang lugar. Sige po. Sabihin mo kay Lolo Tao ang nangyari ngayon. Tatandaan ko ito. Siya nga pala. Bumagsak sa quality check ang pagkain ng Tao Enterprise. Ang pamilya Lin ay tumatangging makipagtulungan. Ano? Tapos na. Ito ang mga pagkaing inihanda ko. Ayon sa utos ni Ginoong Lin. Binibining Tao, tingnan mo kung may gusto ka. Salamat, ate. Lahat ito paborito ko. Mayroong malagkit na bola-bola na tsokolate. At saka kesong stick. Ang galing ni Binibining Xiao Tao. Kahit nakabalot pa, alam mo na kung ano ang nasa loob. Munting mata ko. Xiao Tao, makipaglaro ka muna sa mga ate, okay. May mahalagang gagawin si kuya. Sige po. Nahuli na kaya ang especially iya? Nakakabahala talaga. Nandito pa si Binibining Xiao Tao. Tigilan mo muna ang usapang kumpanya. Ate, narinig ni Xiao Tao yun ha. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong nangyari? Nasa panganib po ba si kuya? Binibining Xiao Tao, may patakaran sa kumpanya na bawal magkalat chismis. Pwede kaming matanggal kapag nalaman. Nangangako po si Xiao Tao na hindi sasabihin kahit kanino. Ate, nakikiusap ako. Sige, sasabihin ko sa iyo.
Ang totoo, ang departamento ng pananaliksik sa Snail Noodle ay ninakawan kagabi. Ang magnanakaw, hindi lang pinagpalit ang pwesto ng Banoroong Kawayan at ng sarsa sa laboratorio. Tinanggal pa ang mga etiketa ng recipe. Pati ang lahat ng datos sa computer ay binura. Sabi nila, kahit ang mga profesional na taga-tikim ay mahihirapang makilala ang pagkakaiba. Ito ang pinakamahalagang plano ng kumpanya para sa taong ito. Hindi ba nakuha ng kamera ang especially iya? Iyan ang nakapagtataka. Lahat ng kamera ay sira. Ate, ano po ang Banoroong Kawayan at sarsa? Nakakain po ba iyon? Sangkap yun sa snail noodle, mahalaga yun. Ang mga resiba't ibang kumpanya ay may malaking pagkakaiba sa lasa. Malamang malulugi ang kumpanya ng 500 milyon. May malaking pagkakaiba po ba sa lasa? May naisip na akong paraan. Kailangan kong tulungan si kuya. Pangulong Lin, mahirap makita ang pagkakaiba sa kulay at lapot. 3 beses na sinuri ng aming kagamitan. Pero mahirap pa ring matukoy. Paano nangyari iyon? Binibining Xiao Tao, bakit po kayo nandito? Nandito ako para tumulong, syempre. Napakalaki ng pagkakaiba, paanong hindi ninyo nakikita? Ang unang lata ay berde, ang pangalawang lata ay dilaw. At syempre ang pangatlong lata ay rosas. 3 beses na naming sinuri, pero mahirap pa ring matukoy. Paanong nangyari iyon? Binibining Tao, bakit po kayo nandito? Nandito ako para tumulong, syempre. Napakalaki ng pagkakaiba, paanong hindi ninyo nakikita? Ang unang lata ay berde, ang pangalawang lata ay dilaw. At ang pangatlo ay syempre, rosas. Saan galing ang batang ito? Anong berde at dilaw? Akala mo ba klase ito sa sining? Tigilan mo ang Saturday mo. Ito ang bagong ampon na anak ni Lolo Lin. Si Binibining Tao, kahit na nasa kumpanya tayo, seryosong bagay ang agham. Paanong hahayaan nating manghula lang ang isang bata? Hindi ako nanghuhula. Magkakaiba ang amoy nila. Xiao Tao, paano mo sila nakikilala? Syempre, nakita at naamoy ko. Magkakaiba ang kulay ng laman ng garapon. Kaya magkakaiba rin ang amoy. Kung ano-ano na naman ang sinasabi nyo. Itong si Lolo Lin. Humingi ka ng tawad. Patawad po, Binibining Tao. Mali po ang mga sinabi ko. Hindi ko na kayo papatulan. Pero, talagang matalas ang pang-amoy ko. Tito, may alam si Xiao Tao na sikreto mo, ha? Pag sinabi ko to, siguradong maltado ka. Anong sikreto ko? Dahil balin ka. Akala mo pwede mo na akong pagbintangan. Tito, sasabihin ko na. Huwag kang magsisi. Tito, yung medyas na 3 araw nyo nang suot, nilagay nyo sa bulsa ng puti niyong brief. Ang baho naman. Ikaw. Kadiri ka talaga. Sa laboratorio, kailangang malinis ang paligid. Kita nyo, tama si Xiao Tao. May kakaibang kapangyarihan kaya si Xiao Tao. Imposible. Nagtapos ako sa inhinyeriya. Kailangang maniwala sa agham. Siguro ay matalas lang talaga ang pang-amoy ng mga bata. Kuya, nakikiusap ako sa'yo. Subukan ko lang po. Pangako, hindi ako magsasalita ng kung ano-ano pagkatapos. Kung magkamali ako, isang mangkok ng kanin lang ang kakainin ko araw-araw. Kung ganun, subukan natin si Xiao Tao. Baka sakaling itong kapatid kong pampaswerte ay magtagumpay. Sige, tutulungan ni Xiao Tao si kuya. Sige. Hindi. Hindi, may utak ba ang mga taga-pamilya Lin? Masama kali ng mga taga-pamilya Tao. Siguradong especially iya siya na pinadala nila. Ginoo, hindi po masamang tao si Xiao Tao. Hindi na po ako bahagi ng pamilya Tao. Lahat kami, nagtitiwala sa kanya. Pero hindi ako naniniwala.
Ako si Li Changming. Isa sa mga unang kasapi ng kumpanya, may 31% ng sapi. Karapatan kong ipagbawal sa kanya ang pag-amoy ng mga to. Sa pamilya Lin ang 51% ng sapi sa Haosheng. Kami pa rin ang masusunod sa Haosheng. Ikaw. Ipinipilit mong kalabanin ako. Kung magkamali siya, ang pera naming mga naunang kasapi ay masasayang lang. Maliban kung ano. Maliban na lang kung ipusta ni Ginoong Lin ang 20% ng sapi ng kumpanya sa isang kasunduan. Magpapalit na ba ng may-ari ang Haosheng? Sa tingin ko, hindi papayag si Ginoong Lin. Oo nga, kung hindi gagawin ang proyektong ito, 10 bilyon lang ang mawawala sa kumpanya. Tanga lang ang ipupusta ang 20% ng sapi. Ang halaga niyan ay hindi bababa sa 50 bilyon. Magtiwala ka sa akin, sige na. Buo ang tiwala ko sa sarili ko. Kapag umatras tayo ngayon, iisipin ng lahat na walang tiwala sa akin ang pamilya Lin. Hindi na niya makukuha ang respeto nila. Hindi, mas mahalaga ang pamilya kaysa sa pera. Kahit matalo pa ako, tiwala akong sa loob ng 1 taon. Mababawi ko ulit ang mga sapi. Sige, pumapayag ako. Ginoong Lin, masyadong mapanganib ito. Tumawag muna tayo kay Lolo Lin at pag-usapan ito. Ang pamamahala ay nangangailangan ng tapang at talino. Naniniwala ako sa sarili kong pasya. Isa pa, kara-rating lang ni Xiao Tao sa pamilya. Gusto kong malaman ng lahat kung gaano siya kahalaga sa amin. Sa ganitong paraan, walang mangangahas na saktan siya. Saan ba talaga siya galing? Ganon ba siya pinoprotektahan ni Ginoong Lin? Hindi ko rin alam. Pero ngayon, siguradong si Ginoong Li ang panalo. Ayos, galing. Ang mga kabataan talaga ay hanggal. Hihintayin kong lumuhod ka at magmakaawa. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi kita bibiguin. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Sige po. Sa tingin ko, tinikman niya lang. Oo nga, kahit ang taga-tikim na may malaking sahod na kinuha ng kumpanya, ay hindi malaman ng pagkaka. Ano bang alam ng isang bata? Bakit parang nahihilo ako? Gising, gising. Mas masarap ang rosas. Tatlong minuto na ang nakalipas. Sumuko ka na. Bago matapos ang araw ng trabaho. Para mailipat na sa akin ng kuya mo ang mga sapi. Kung ayaw mo talagang ibigay, pwede kang lumuhod at magmakaawa sa akin. Ninamnam ko pa. Ang bawat lasa ay may ibinubulong sa akin. Nakikinig sa lasa. 50 taon na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Ipapadala ang produktong ito sa pandaigdigang kompetisyon. Kung magkamali si binibining tao, paano kung maapektuhan ang buong kumpanya? Hindi talaga kayo naniniwala sa akin. Kung ganun, may sasabihin akong mas magaling. Ito ay tubig bukal, na may halong dahon ng perilla at licorice. Parang damuhan pagkatapos ng ulan. Pero kapag binuro ang tubig bukal, kailangan itong haluin ng madalas. Kaya hula ko, marami sigurong gasgas sa ilalim nito. Totoo ba talaga to? Itong garapon na ito, ay dapat may halong alak bigas at asmendas. Kaya nahilo ako nang inumin ko ito. Itong garapon na ito ay may tubig mineral, tuyong balat ng dalandan, at katas ng tao. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Ginoong Lin, ibinigay mo ba sa kanya ang timpla?
Siyempre hindi. Mukhang tama si Xiao Tao. Oo. Pero binibining tao, may mali ka. Sa tatlong ito, walang timpla na may balat ng dalandan. Mukhang nagdiwang ka ng maaga, linlang. Aksidente kong nahulog ang isa. Akala ko, wala lang. Kaya di ko sinabi sa nakakataas. Isang pirasong balat ng dalandan, natikman niya. Napakagaling ng kanyang panlasa. Magaling kaya ako. Kalihim Wang, utusan mo ang pananalapi. Nailipat ang 20% ng sapi ni Ginoong Li kay Xiao Tao. Isipin na lang nating regalo to ni Tito Li. Para sa pagdiriwang ng pag-ampun natin sa isang anak na babae. Opo, Ginoong Lin. Ikaw. Ngayong natukoy na ang timpla. Natapos na rin ang krisis. Hindi. Kailangan nating mahuli ang especially iya. Hanggat nasa kumpanya siya, hindi ligtas ang mga timpla. Pinacheck ko na sa security kanina. Wala silang nakitang anumang bakas ng daliri o paa. Imbestigahan natin sila isa-isa. Ganun ba? Alam ko kung sino ang especially iya. Hindi nga nagkamali si Xiao Tao. Ang huling humawak sa banga ay siya nga. Ang maasim na amoy sa katawan niya ay naiwan pa sa katawan ni Gaygay. Xiao Tao, nagkakamali ka. Kaninang umaga, nagmensahe si Chang Heng. May lagnat daw at kailangang magpahinga. Paano siya mapupunta sa opisina ni Kuya? Manager Lin, nakita ko po si Manager Chang Heng kanina lang. Chang Heng, anong ginagawa mo? Ang bilis mo namang kumilos, Manager Lin. Akala ko pa naman na ang formula ay aabutin ka ng mas matagal na oras. Bakit mo to ginawa? Magkapatid tayo. Magkapatid. Ang napakataas na Manager Lin. Ituturing akong kapatid. Noon, sinalo mo ang 5 saksak para sa akin. Nakita kong hirap ka, kaya tinulungan kita. Sa tingin ko, naging tapat ako sa pagkakaibigang iyon. Tigilan mo na yan. Itinaya ko ang buhay ko para iligtas ka. Pero ang nakuha ko lang kapalit ay isang posisyon bilang tagapamahala ng departamento. At ang kakarampot na sahod na iyon. Anong sinabi mo? Tingnan mo ang sarili mo. Nakatira sa mansyon, may inayhelang kotse, at bilyonaryo. Pero ako, isa lang akong alipin na nagpapakahirap para sayo. Ganito ka ba magpakita ng utang na loob? Chang Heng, anong pinagsasasabi mo? Nakatapos ka lang ng high school. Hindi pa ba sapat ang 5 milyong sahod kada taon? Kung wala si Manager Lin, saan ka kaya napunta ngayon? Tito, nakakahiya ka. Kahit si Xiao Tao, hindi na makatiis. Hindi ako pinapahalagahan ni Lin lang. Ngayon, may iba nang nagpapahalaga sa akin. Isang formula, at bibigyan ako ng 200 milyon. Kapag nakuha ko ang perang ito, hindi ko na kailangang isipin ang sasabihin ng kahit sino. Lin lang. Ang isang tulad ni Chang Heng, isang taksil na nagpapanggap, ay sinira ang interes ng lahat ng may-ari ng sapi. Iminumungkahi ko, na tumawag tayo agad ng pulis. Para matuto siya ng leksyon sa kulungan. Manager Lin. Lin lang, ano pang hinihintay mo? Ang ginawa niya, ay corporate espionage. Ano man ang maging desisyon ni Kuya, susuportahan siya ni Xiao Tao. Manager Lin. Hayaan niyo siyang umalis. Sinalo mo ang 5 saksak para sa akin. Ang utang na loob na yun, ay tandang-tanda ko pa hanggang ngayon. Huwag ka nang magpanggap. Pero ngayon, hindi ako tatawag ng pulis. Ito na ang huling pagtanaw ko ng utang na loob sa'yo.
Mula ngayon, sa paligid ko, nilinlang. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Ang bango. Ang lambot. Anak. Hindi lang manika ang binili ni inay para sa'yo. Umorder din siya para sa'yo ng 300 maliliit na bestida. Darating na yun maya-maya. Adong ang mga bestida na yan. Bubuksan ko ang pinto. Sige. Siguradong dumating na ang magagandang bestida. Aba, ha ha ha. Aking mahal na apo. Miss na miss ka na ni Lolo. Ha ha ha. Xiao Tao, sinusundo ka na ni Papa pauwi. Sige na, mag-impake ka na ng gamit mo. Kayo pala. Ang pagkakatanda ko, si Xiao Tao ay wala nang anumang kaugnayan sa inyo. Napakalaking hindi pagkakaunawaan nito. Noon kasi, nalinlang kami ng peking pari. Na iyon. Oo nga, oo. Kaya kami naparito ngayon. Ay para humingi ng tawad. Nako, mahal na apo. Patawarin mo na si Lolo, pwede ba? Mahal, kahit paano, sila pa rin ang pamilya ni Xiao Tao. Xiao Tao, ikaw na ang magdesisyon, sige ba? Ano man ang maging desisyon mo, kami ng papa at inay mo ay susuporta sa'yo. Xiao Tao, inihanda na namin para sa iyo ang bagong kwarto, mga bagong laruan. Ay, oo nga pala. Hindi ba sabi mo, mahal na mahal mo ang lolo mo, di ba? Xiao Tao, ikaw ang kaisa-isang tunay na anak ni Papa. Xiao Tao, kasalanan ni tita ang lahat ng nangyari noon. Pero mas matimbang pa rin ang dugo. Tayo ay isang pamilya pa rin. Oras na para sa cake. Maligayang bati sa'yo. Maligayang bati sa'yo. Hipan mo na, anak. Sige na. Masaya ka ba, anak? Ang galing, anak. Pati si Ultraman nasunog. Itay. Nalulungkot po si Xiao Tao. Itay, hindi na ako babalik, mula nang dumating si tita at si Kuya Zanghao sa bahay. Si Lolo at si Papa, ay hindi na ako mahal. Minsan, sinasaktan pa nila ako. Hoy, bakit ba walang galang ang batang to? Bata ka pa. Kaya naman, kailangan mong soynay sa iyong tagapag-alaga. Tagapag-alaga. Dahil sa pang-aabuso nyo, sigurado akong pahihintulutan ng korte na ako ang mag-alaga sa kanya. Gusto ni Xiao Tao na soynay. Sa bago niyang papa at inay. Inay, huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Para makipag-ugnayan sa pamilya Lin. Dahil gusto ninyo si Xiao Tao ng husto, tama ba? Hindi na namin siya pipilitin. Pero pinalaki namin ang batang yan, hindi ba't dapat? May ibigay kayong kabayaran. Tama, tutal, tayo naman ay magkakamag-anak na rin. Bakit hindi na lang ang Lin Group ay magbigay ng ilang order sa amin? Para pareho tayong makinabang, hindi ba? Makipag-ugnayan. Mababa ang kalidad ng pagkain ng mga tao at mapanganib. Ang aming pamilya Lin ay hindi makikipagsabuatan sa inyo. Imposible yan. Paano naging posible yan? Malinaw na nakasulat sa ulat na ito, na ang mga pagkain ng mga tao ay gumagamit ng maraming paso na sangkap at mababang kalidad na mga pampalasa. Ipapadala ko ang ulat na ito sa Departamento ng Pangangasiwa sa Pamilihan. Teka, huwag. Mapag-uusapan natin to ng maayos. Kung ay demanda nyo kami, ay demanda ko rin kayo sa pagdukot sa apo ko. Ipapatikim ko rin sa inyo ang pakiramdam ng masiraan ng pangalan. Oo, Lolo, huwag po, ninyo akong aidmanda. Talaga, kung ganun, ay demanda ko kayo. Dahil sa pag-abandona. Para matikman nyo rin ang pagkain sa kulungan. Oo nga pala,
Manager Lin, tingnan mo, pamilya tayong lahat. Hindi lang tayo nagkaintindihan. Oo, hindi pagkakaunawaan. Hindi pwede. Ang 100 taong reputasyon ng pamilya tao ay hindi dapat masira. Manager Lin, nagkamali po ako, kaya't pakisuyo, pagbigyan niyo na ako, palampasin niyo na po ito. Manager Lin, ngayon din, umalis na kayo rito. Sa susunod na saktan niyo ulit si Xiao Tao. Pagsisisihan ninyong lahat na nabuhay pa kayo. Tara na, bilis. Tara na, pa, bilis. Tara na. Hindi niyo na kami kailangang ihatid. Hindi ka natakot, di ba? Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Kami. Ang tunay mong pamilya. May papa na ako, at may inay, at may kuya rin. Si Xiao Tao na ang pinakamasaya. Xiao Tao, naaalala mo pa ba? Yung sinabi ni inay sa'yo na 300 maliliit na bestida. Dumating na sila, Zhang Ma. Ang daming magagandang bestida. Ang dress-up party ng ating Xiao Tao ay opisyal nang nagsisimula. Una, ang Barbie pink na paldang patulis. Sige na, subukan mo. Inay, tingnan mo, para itong cake na strawberry. Pangalawa. Inay, tingnan mo, para itong si Snow White sa mga kwentong pambata. Susunod. Para itong mga bituin sa langit. Ang ganda. Kumpleto na ang buhay ko. Halika rito, Xiao Tao. Ang aking manikang tatak Xiao Tao ay napaka-cute talaga. Munting prinsesa. Xiao Tao, may magandang balita pa si inay para sa'yo. Naayos na ni inay ang pagpapatala mo sa eskwelahan. Bukas, pwede ka nang pumasok sa eskwela. Halikayo, mga kaklase. Ngayon, ang ating klase ay may bagong miyembro. Bigyan natin ng masigabong si Lin Tao. Magandang araw sa lahat. Ako po si Lin Tao. Pwede niyo rin akong tawaging Xiao Tao. Lin Tao, bakit hindi ko pa narinig na ang pamilya ni Tito Lin? Ay may bunsong kapatid na babae. Oo nga, 2 lang ang kuya sa pamilya ni Tito Lin. At itong kapatid na babae ay mukhang napakabata. Hindi kasing galing ng mga kuya niya. Hindi siya tunay na anak ni na Tito Lin at Tita Zhao. Ampon lang siyang taga-probinsya. Nako, peke pala. Kaya pala, isang impostor. Tama na, dapat maging mabait tayo sa ating bagong kaklase. Huwag na kayong mag-away. May, ito yung bagong gawang biskwit ng inay ko. Masarap to. Yak, anong amoy yun? Amoy lupang probinsya. Lumayo ka nga sa akin. Maglaro tayo sa hardin. Sabi ni kuya kaninang umaga, susunduan niya si Xiao Tao. Dito ko na lang siya hihintayin. Ano kaya ang laman ng kahon na to? Oo nga, buksan natin. Sige. Wow! Ang ganda. Bilhin natin. Boss, magkano po itong panulat na balahibo? Bibilhin na namin. Maganda ang panlasa ninyong mga bata. Ito ang bago naming produkto mula sa ibang bansa. Dahil gusto mo talaga, sige na, $250 na lang. Heto, suklian mo na lang. Heto, 50 para sayo. Huwag mong tanggapin. Peking pera yan. Lin Tao, ano namang pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin kahit 50 piso ay hindi ka pa nakakita. Oo nga, huwag mo kaming ipahiya rito. Lin Tao, ano bang ginagawa mo? Huwag kang manggulo sa pamimili namin. May problema talaga sa perang yan. Para kasing amoy lumang libro na inaamag. At may konting amoy ng sirang pandikit. Hindi ganito ang amoy ng totoong pera. Talaga. Paano mo malalaman kung peke ang pera? Sinungaling kang bata ka.
Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mahigit 10 taon na akong may-ari ng tindahan na ito, at tapat ako sa lahat. Kung magpapatuloy ka pa, yayakapin kita. Hindi po nagsasalita ng kung ano-ano si Xiao Tao. Matalas po ang pang-amoy ni Xiao Tao. Naamoy na po yan ni Xiao Tao dati. Ang amoy ng peking pera ng lola sa kabilang bahay. Parehong-pareho po sa pera ni Manong. Bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Hayaan nating ang mga pulis ang magpasya. Hayop ka. Gusto mo bang mamatay? Tigilan nyo yan. Hayop na batang to. Tigilan mo yan. Ang lakas ng loob mong yakapin ang kapatid ko. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Sabi niya gumamit daw ako ng peking pera. Kaya para sa mga magulang ninyo. Anong masama kung turuan ko kayo ng leksyon? Xiao Tao, nasaan ang peking pera? Ipakita mo kay kuya. Kuya, iyan po yung peking pera. Ang totoong pera po, amoy mint na mabango. Magaspang ang pagkakaimprenta, at masangsang ang amoy ng tinta. Pambata lang ang maloloko nito. Hindi ito ang unang beses mo, no? Hindi pagkakaunawaan lang po. Hindi ko na itutuloy ang bentang ito, pwede ba? Huli na. Titingnan ko ngayon ang kahon mo ng pera. Hindi kaya puro peking naman yan. Yung mabahong amoy, nanggagaling doon sa maliit na kahon na bakal. Siguradong nandoon ang peking pera. Kuya, mag-ingat ka. Lalaban ka pa. Ang lakas talaga ng loob mo. Huwag kang gagalaw. Ang pag-iingat at paggamit ng peking pera ay labag sa batas. Hindi mo ba alam? Iuwi niyo na siya. Opo. Patawarin niyo na ako. Lakad. Patawarin niyo na ako. Ang galing-galing mo. Isang tingin lang, alam mo ng peke ang pera. Patawarin mo ako, Lin Tao. Ang sama ng pakikitungo ko sa'yo dati. Ibigay ko sa'yo itong pluma. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo naman. Gustong-gusto kong makipagkaibigan. Hihingi rin ako ng tawad sa'yo. Salamat. Lin Tao, bakit kailangan mong agawin palagi? Ang atensyon na dapat ay para sa akin. Hinding-hindi kita palulusutin. Para sa'yo, Xiao Tao. Ito yung merienda, nabigay ng eskwelahan natin. Oh, kinuha ko na para sa'yo. Salamat, Mei Mei. Sandali, huwag kainin. Anong nangyari? Itong gatas at tinapay, iba ang amoy. May amoy na parang panes sa loob. Imposible yan. Ang kindergarten natin ang pinakamagaling sa buong bansa, kahit ang merienda na binibigay nila ay gawa ng isang sikat na tagaluto. Ano bang alam mo? Oo nga, Xiao Tao, walang magiging problema, pero si Xiao Tao na amoy niya. Yung mantikilya sa loob ng tinapay, maasim. Matamis ang gatas. Pero yung tamis sa loob ay kakaiba. Basta, masamang bagay yun. Naniniwala ako kay Xiao Tao. Kung ganoon, hindi na rin ako kakain. Hinding-hindi ko ipapahamak ang mga kaibigan ko. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang eskwelahan. Hahanapin ko ang punong guro. Sisiguraduhin kong mapapahamak kayo. Anong nangyayari? Punong guro, sabi niya may lason daw ang tinapay at gatas. Sabi niya, gusto raw tayong saktan ng eskwelahan. Estudyanteng Lin Tao, totoo ba ang sinabi ni Zhang Hao? Punong guro, itong tinapay at gatas. May problema po talaga. Ayokong makitang magkasakit ang mga kaklase ko. Sina inay at kuya, pagod na pagod sa trabaho. Mas mabuti pang huwag na silang mag-alala. Kuya, nay, nandito na po ako.
Nakauwi na pala si Xiao Tao. Kamusta? Masaya ba ang unang araw mo sa eskwela? Sobra pong saya. Gutom na po ako, hindi na ako makatayo. Naghanda na po ang ginang ng leche flan para sa binibini. Sige na't kumain. Nay, tapos na po akong kumain. Babalik na po ako sa kwarto para gawin ang takdang aralin ko. Sige. Xiao lang. Hindi mo ba napapansin na parang kakaiba si Xiao Tao ngayon? Oo nga. Lin Tao, ang astig mo talaga. Tinanggal pala sa pwesto ang punong guro. Sabi ng mga namumuno, bibigyan daw nila tayo ng pinakamasustansyang pagkain mula ngayon. Oo, si Xiao Tao ang maliit na bayani ng klase natin. Xiao Tao, makakakain na tayo ng mabango at malambot na tinapay. Si Xiao Tao rin ang pinakamasaya. Pero kailangang pagsabihan ni Kuya si Xiao Tao. Xiao Tao, alam mo ba kung saan ka nagkamali? Hindi dapat si Xiao Tao, kapag inaapi ng iba, ay hindi nagsasabi kay kuya at pamilya. Nangangako po si Xiao Tao sa susunod. Hinding-hindi na po niya gagawin yun. Mabait na bata, ang pamilya mo ang iyong sandalan. Daiko, yung lagayan mo, ang ganda-ganda. Bago isubasta ni Daiko ang hiyas na ito, magkakaroon muna ng exhibition. Para makita ng lahat itong magandang hiyas. Ikaw ang may-ari, di ba? Ito, ba ang batong selada na sinag ng langit? Opo, Ginoo, dahil ang itsura nito ay parang sinag ng araw sa umaga. Tinawag itong sinag ng langit. Ang ibig sabihin, ang namuong sinag at kulay ng langit. Ang gandang pangalan. Kayong mga Chino, mahilig kayo ligoy-ligoy. Sa aming Korea, ang ganitong klaseng bato ay makikita kahit saan. Isang bulok na lugar, natural na tumutubo ang mga bulok na bagay. Kapag may magandang bagay pero hindi mo pinahahalagahan, masama kang tao. Hindi po ba tama? Daiko, ang gandang hiyas nito. Kailangan talagang protektahan. Baka man ako pa ng masasamang tao. Oo, huwag kang mag-alala, bunso. Nag-ayos na si Daiko ng pinakamodernong teknolohiya para protektahan ito. Lahat, manatili sa pwesto at huwag gumalaw. Anong nangyayari? Paganahin agad ang reserbang kuryente. Lahat ng grupo, manatili sa inyong pwesto. Bilis, bilis. Wala na ang hiyas. Ginoo, wala na po ang batong selada na sinag ng langit. Yung hiyas na nagkakahalagang 500 milyon ay nawawala. Huwag po kayong mag-alala, tito. Babalikan nito ng pangalawa kong kuya, sigurado ako. Makinig po ang lahat. Ako po ang may-ari ng Kuanghi Alahas. Ngayong nawawala ang alahas. Hinihiling kong isara muna ang lugar na ito. Walang sino man ang pwedeng umalis. Hoy, anong ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo bang lahat kaming naririto, mga taong may posisyon at pangalan, ay tinatrito ninyong parang magnanakaw? Ang aming mga pamilyang Park at Kim sa Korea ay mga kilala at respetadong pamilya. Ito ay isang insulto sa aming pagkatao, isang insulto, pagpigil sa amin ng walang pahintulot. Kailangan kong tawagan ang embahada. Ang pansamantalang pagsasara para sa paghahalughog ay isang kinikilalang pamamaraang pang-emergency. Hinihiling ko ang kooperasyon ng lahat. Darating na rin ang mga pulis. Lalabas ako. Walang sino man sa inyo ang makakapigil sa akin. Huwag kang umalis. Mananakit ka pa ng isang maliit na bata, wala ka na bang hiya?
Xiao Tao, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tinakat mo si kuya. Ayos lang ako. Kailangan kong protektahan ang hiyas ni kuya. Sige, magtiwala ka kay kuya. Protektahan mo ang sarili mo. Dahil itong may-ari ay nagpipilit na kapkapan kami. Maaari kaming pumayag kahit labag sa loob. Pero, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Kung sa aming mga katawan, ay hindi ninyo mahanap itong piraso ng batong sira, kailangan nyo kaming paalisin agad. At, sa pamamagitan ng diplomasya, sa aming embahada, magbigay ng formal at nakasulat na paghingi ng tawad. Isang diplomatikong paghingi ng tawad. Masyado namang seryoso yan. Kaming mga Koreano ay laging pinapahalagahan ang karangalan. Kung hindi, magpapakamatay ako agad. Ang mga pulis ay 20 minuto pa bago dumating. Kung hahayaan ko silang umalis ngayon, siguradong tatakas ang magnanakaw. Pero kung hindi mahanap ang hiyas matapos ang paghahalughog, maaari kang magsimula ng alitang diplomatiko. Kuya, nakatayo lang si Xiao Tao sa tabi ng pinto. At walang sino mang umalis. Siguradong nandito pa ang hiyas. Sige. Ginoong Kim, ang iyong kondisyon. Ako, si Linye, ay pumapayag. Hahalugugin nyo ng maigi. Siguraduhin niyong wala kayong malilimutan. Boss Ye, wala pong bakas ng sinag ng langit na nakita. Gaya ng inaasahan ko. Hindi nyo nahanap, di ba? Matapos kaming siran ng ganito katagal. Ganito pala ang ugali ninyong mga Chino. Ginoong Lin. Itong dalawa ay taga-Korea. Mga dalubhasa sa mga Antigo. At ako, ay mula sa Pandaigdigang Komite ng Pamanang Kultural. Kung magpapatuloy ito, baka hindi maging maganda para sa lahat. 10 minuto pa bago dumating ang mga pulis. Pero, sa ngayon, wala talagang dahilan para pigilan ang lahat na umalis. Susuko na lang ba ako? Kuya, hayaan mo si Xiao Tao. Natulungan kang hanapin ang hiyas. Nangangako si Xiao Tao na mahahanap niya ito. Akala mo ba naglalaro lang tayo dito? Bata ka. Daiko, talagang makakatulong si Xiao Tao. Nararamdaman ko. Nagalit si Ate Hiyas. Ayaw niya doon sa masamang taong nagnakaw sa kanya. Kuya, hayaan mo na akong subukan. Sandali lang. Pakinggan niyo. Galit daw si Ate Hiyas. Ang mga bata ninyong Chino, ang gagaling gumawa ng kwento. Tito, talagang naramdaman po ni Xiao Tao. Xiao Tao, umayos ka. Umalis ka na riyan. Kung hindi ka aalis, mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Sa puntong ito, kailangan ko na silang paalisin. Mukhang talagang mamalasin ako ngayon. Daiko, nagmamakaawa po ako. Tito Wang, alam niyo pong, makakatulong ako, di ba? Boss Ye, apurahan na po. Baka po pwede talaga tayong magtiwala kay Xiao Tao. Bakit ka pa sumasabay sa kalokohan? Boss Ye, baka po hindi ninyo naiintindihan. Si Xiao Tao po, ay hindi lang tumulong kay Boss Lin sa problema sa formula, kundi natuklasan din ang problema sa pagkain sa eskwelahan. Talagang may kakayahan po si Xiao Tao. Kailangan mong maniwala kay Xiao Tao. Sandali lang. Lahat kayo. Bigyan ninyo pa ako. Hindi, bigyan ninyo ang kapatid kong si Lin Tao ng 1 minuto. 1 minuto lang. 1 minuto. Para hayaan ang isang bata na magkwento. Kalokohan talaga. Ginoong Lin. Ayaw naming makipaglaro at mag-aksaya ng oras sa isang bata. 如果1分钟后 Kung hindi mahanap ng kapatid ko ang hiyas, o kung mali ang ituro niya. Ako, si Linye, ay personal na magbabayad sa bawat bisita. Ng 10 milyon. Totoo ba yan? 10 milyon. 10 milyon. Ikaw. Anong sinabi mo? 10 milyon.
At para sa bawat isa. Tama. 10 milyon bawat isa. Ang salita ko, ni Linye, ay hindi mababali. Kuya, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka, bibigwin ni Xiao Tao. Sige. Dahil seryoso si Ginoong Lin. Bibigyan namin ng kapatid mo ng 1 minuto. Tingnan natin sa 1 minuto kung anong mahahanap niya. Pagbibigyan na rin kita. Huh? Sige. Dahil handa si Ginoong Lin. Naakuin ang ganoong kalaking halaga. 1 minuto, kung iyan ang gusto mo. Sige. Xiao Tao, naniniwala sa'yo si Kuya. Sige na. Siya yun. Siya ang nagnakaw ng hiyas. Bata ka, ang lakas ng loob mong magbintang. Saan mong mata, nakita na nagnakaw ako ng hiyas? Ah! Kalokohan. Si Ginoong Kim ay taga-Korea. Isang respetadong dalubhasa sa mga Antigo. Bakit siya magkakagusto sa mga sirang bato ninyo? Gusto ng pamilyang Lin na ipasa ang sisi sa aming mga bisita, di ba? Ginoong Lin, walang nahanap na ebidensya ang kapatid mo. Sa pag-amoy lang, mag-aakusa na. Xiao Tao, sabihin mo kay Daiko. Bakit ka sigurado na si Ginoong Kim Da-hyun ito? Kuya, nang ninakaw niya ang hiyas. Iniwan niya ang ebidensya. Anong ebidensya? Kuya, nilinis mo ba ang hiyas? Gamit ang mabangong sabon. Ang kamay ni Tito Kim. Ganoon din ang amoy. Tama po, Boss Ye. Inutos niyo po na gamitin ang pinakabagong teknolohiya ng kumpanya. Kasama na ang likidong tagapagtanggol ng sinag. Tama. Baka hindi niyo alam, Ginoong Kim. Ang likidong tagapagtanggol ng sinag ay hindi lang nagpapanatili ng kintab ng hiyas, kundi nagiiwan din ng bakas sa kamay ng sino mang humawak nito. Makikita lang ito gamit ang ilaw na ultraviolet. Hindi naamoy ni Xiao Tao ang bango sa salamin. Ang nagnakaw ng hiyas. Siya lang ang posibleng gumawa noon. Tito Kim, tinatago mo ang mga kamay mo sa likod. Kinakabahan ka ba? Sinungaling. Kinapkapan na nila ako kanina. At wala silang nakita sa akin. Kalihim Wang. Kumuha ka ng ilaw na ultraviolet. Masusunod, Boss Ye. Kahit ang hari pa ng langit ang dumating ngayon, kailangan mo pa ring masuri ng maayos. Huh! Gawin na, sige. Diyos ko. Talagang kahanga-hanga si Xiao Tao. Lagot na. Ginoong Kim Da-hyun, ang sinag ng langit, saan mo itinago? Ginoong Lin, nagdilim po ang aking isipan. Patawarin niyo na po ako ngayon lang. Itinago ko po ang hiya sa aparador ng panlinis sa banyo ng mga babae. Totoo po, totoo po. Ginoong Ye, ang sinag ng langit ay buo at walang sira. Aking mahal na kapatid, ikaw talaga ang swerte ng iyong kuya. Yehey, nagbalik na si Ate Hiyas. Halika, magbigay-pugay tayo sa ating munting bayani ngayong araw, si Xiao Tao. Mabuhay, halika. Bunso, paano kung huwag ka nang mag-aral? At tulungan mo na lang si kuya sa pagkilatis ng hiyas. Talaga. Anong pinagsasabi mo? Pagdating sa bahay, puro kakalokohan. Nasa edad pa ang kapatid mo para mag-aral.
Makikinig po ako kay inay. Nay, nagbibiro lang po ako. Nako. Nakatanggap ako ng email ng imbitasyon mula sa Niu Shipping. Halika. Tagay ulit tayo. Mga ginoo at ginang. Inanyayahan ko kayong lahat ngayon. Una, para mag-usap habang nagkakape. At pangalawa, para pumili ng pagkakataon. Ako, si Niu, ay nakahanap ng pambihirang tsaa. At nakatago ito sa mga lalagyan sa aking tindahan. Kung sino man ang makahanap nito. Ang mga kontrata ng Niu Shipping, para sa pandaigdigang pagpapadala ngayong taon, ay mapupunta sa kanya. Napakabuti ninyo, Ginoong Niu. Talagang ang mahilig sa tsaa si Ginoong Niu. Nay, kailangan nating makuha ang kontratang iyon, para matulungan sina Kuya at Itay. Sige, apir tayo. Tingnan natin. Itong 30 taong gulang na Shomei. May maitim at may kintab na dahon at malalim, matapang na bango. Tunay na dekalidad na tsaa. Xiao Tao, amuyin mo. Ang galing pumili ni inay ng tsaa. Siguradong magugustuhan ito ni Lolo Niu. Ginang Lin, ito rin pala ang gusto ninyo. Nagkataon naman. Ang aking si Chengge. Matagal nang gusto itong lumang Shomei. Tamang-tama. Nakita namin ito ngayon. Nakakahiya, tita, ang tanda-tanda nyo na. Hindi nyo pa rin alam kung sino ang nauna. Hoy, hindi ganyan ang pagsasalita. Itong garapon, wala namang nakaukit na pangalan ninyong dalawa. Kung sino ang unang makakuha, sa kanya ito. Hindi talaga makatwiran. Nay, huwag na po kayong magalit. Ayaw na natin sa tsaa na iyon. Anak, hindi galit si inay. Kaya lang, kung hindi natin makukuha ang tsaang iyon, hindi rin natin makukuha ang kontrata. Nay, ito po ang sagot para kay Lolo Niu. Binibining Xiao Tao, hindi po iyan mamahaling tsaa. Hindi naman po sinabi ni Lolo Niu na kailangang mamahalin. Galing ito sa isang matandang magsasaka sa bundok. Karaniwang tsaa lang na pinapabenta niya. Kaya nakalagay sa sulok at hindi kasali sa patimpalak. Baka kapag tinimpla na ang tsaa, ay hindi man lang iyan mainom ni Ginoong Niu. Xiao Tao. Wala kang alam. Huwag kang mapahiya rito. Xiao Tao, gusto mo ba ang tsaang ito? Opo, mas mabango po ito kaysa doon sa lumang tsaa kanina. Parang amoy ng sikat ng araw sa gubat pagkatapos umulan. Sige. Kung ganoon, ito ang pipiliin ko. Basta sinabi ng anak kong maganda. Siguradong iyon na ang pinakamaganda. Sige, Xiao Tao, naniniwala rin sa iyo si Itay. Gamitin natin itong ordinaryong tsaa para makipaglaban. Huwag kayong mag-alala, nandito si Xiao Tao. Siguradong walang magiging problema. Mga giliw. Para sa patimpalak sa pagtikim ng tsaa ngayon, lumabas na ang resulta. Ang pinili ng pamilyang Tao. Itong 30 taong gulang na dekalidad na Shomei. Ay tunay ngang ang pinakatatanging yaman. Sa aking tindahan. Ang kontrata ng Niu Shipping. Para sa pandaigdigang pakikipagsosyo ngayong taon, ay mapupunta sa pamilyang Tao. Ang tubo. 20%.
Napakaganda. Ang makuha ang pag-aproba ni Tio Niu ay isang karangalan para sa aming pamilya. Lolo Niu, hindi niyo pa po natitikman ang tsa ko. Xiao Tao, huwag kang bastos dito. Inanunsyo na ni Ginoong Niu ang resulta. Paano makukumpara ang tsaa mula probinsya sa lumang Shoumei? Batang babae. Hindi kasali sa patimpalak ang tsaang ito. Tingnan mo itong dahon ng tsaa. Matapang ang amoy, at magaspang ang pagkaluto. Talagang mahirap inumin. Lolo Niu. Itong tsaa ay tunay na isang yaman. Hindi nyo lang po alam kung paano ito timplahin. Batang babae. 50 taon na akong nagtitimpla ng tsaa. Sasabihin mong hindi ako marunong magtimpla. Nako, nakakatawa naman yun. Oo, tama, Lolo, pakigamit po ang lumang lalagyan ng tsaa. At tubig bukal mula sa likod ng bundok. Sa ganoong paraan lang, lalabas ang bango ng tsaa. Batang babae. 60 taon na akong nabubuhay. At ngayon lang ako nakakita ng ganito kalakas ang loob na bata. Dahil sa tapang mong iyan, bibigyan ko ito ng isa pang pagkakataon. Xiao Wang. Opo, Ginoong Liu. Ihanda mo ayon sa sinabi ng bata. Masusunod po, gagawin ko na. Tito Huang, may 3 hakbang po sa pagtimpla. Una, hugasan ng tsaa. Hugasan ang lahat ng dumi at alikabok sa dahon. Pangalawa, gamitin ang tubig bukal para gisingin ang natutulog na tsaa. Ang halimuyak ng tsaa. Tunay na kakaiba. Ang huling hakbang. Ibabad ang tsaa ng 1 minuto. Mga hiblang ginto'y lumulutang. Ang enerhiya ng dragon ay nakalutang. Ito. Ito na ba ang sinasabing kuling tea na nakakagaling sa lahat ng sakit? Kamangha-mangha. Nga ang tuyong tiyaan ng espiritu. Sa isang higop lang. Parang ang pagod sa kalahating buhay na pagtatrabaho ay bigla na lang nawala. Ang lolo ni Xiao Tao ay nabulag. At napagkamalan ng tunay na dragon na isang ordinaryong ahas. Ayos lang po yun. Patatawarin po kayo ni Xiao Tao. Xiao Tao, paano mo nakilala itong cooling tea? Si Xiao Tao po mismo ang nagsabi sa akin. Naiintindihan na ni Lolo. Lahat ng bagay ay may kaluluwa. Tanging ang taong may spiritual na enerhiya ang makakatuklas ng tsaang may spiritual na enerhiya. Kaiyahiya, hindi ako makapantay sa iyo. Ginoo Lin. Professor Zhao. Napakagaling ninyong makinang anak. Malayo ang mararating niya. Salamat sa iyong magagandang sinabi, Ginoo Niu. Salamat, Ginoo Niu. Xiao Wang.
Yung dating kontrata sa mga tao ay kanselado na. Ako. Gagawa ako ng panibagong kontrata. Palalalimin ng NIO ang ganap na pakikipagtulungan sa mga lin sa presyong pantay gastos. Salamat, Ginoon NIO. Ang galing. Yehey, gusto ni Lolo NIO ang tsako. Si Lolo ang dapat magpasalamat sa iyo. Xiao Tao. Hindi nakapaghanda ng regalo si Lolo ngayon. Anong gagawin ko? Ayos lang po, Lolo NIO. Nakakatanda po kayo. Hindi niyo po ako kailangang bigyan ng regalo. Pero gustong gusto ka ni Lolo, Xiao Tao. Ano mang hilingin ni Xiao Tao? Pangako ni Lolo, tutuperin niya. Kung ganun, hihilingin kong gumaling na sana agad ang sakit ni Lolo NIO. Anong pinagsasabi mo? Ang Ginoon NIO natin ay malusog na malusog, malakas at masigla. Anong sakit naman ang magkakaroon siya? May malubhang sakit si Lolo NIO. Naamoy ko pa nga. Ang amoy abo sa katawan niya. Lin Tao, ang lakas ng loob mo. Ginoo Lin. Ganyan ba kayo magdisiplina ng anak? Ginoo NIO, pakihinahon po ninyo ang inyong loob. Kilala ko po ang anak ko. Si Xiao Tao ay hindi po magsasalita ng basta-basta. Tahan na. Alam ni Mommy na totoo ang sinasabi mo. Pero Daddy, Mommy, Kuya, alam po ni Xiao Tao na mahalaga ang pagtikim ng tsaa ni Lolo NIO. Pero hindi na po talaga makapaghintay si Xiao Tao. Ang sakit sa puso ni Lolo NIO ay malapit nang umatake. Tumahimik ka, bata ka. Mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. At binigyan ko pa ng malaking pabor ang pamilya ninyo. Tapos isusumpa mo akong magkakasakit. Sabi sa akin ni Itay. Sobrang mapamahiin daw itong si Ginoo NIO. Ayan, tingnan nyo. Akong si NIO. Maraming unos na ang pinagdaanan sa buhay ko. Pero ni minsan, ay hindi ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Pamilya Lin, lumayas kayo. Ginoo NIO, mahalaga ang kalusugan ninyo. Hindi po kailanman nagsisinungaling si Xiao Tao. Opo, Ginoo NIO, si Xiao Tao po ang tumulong sa inyong mahanap ang cooling tea. Totoo po ang paggalang at pagmamahal sa inyo. Ginang Lin, ako ang tunay na ama ni Xiao Tao. Kung marunong ba siyang tumingin ng sakit o hindi, hindi ko pa ba malalaman? Lolo NIO, kung hindi po kayo magpapatingin sa doktor, hindi po aalis si Xiao Tao kahit anong mangyari. Sige, sige, sige. Hahayaan kitang makita mo na mali ka. Xiao Wang. Pumunta ka at kunin mo ang resulta ng check-up ko sa ospital noong nakaraang linggo. Yung ulat mula sa espesyal na pagsusuri. Ipakita mo sa kanila. Tingnan natin kung ako, si NIO, ay mamamatay na ba. Ginoo NIO, ang report. Tingnan niyong mabuti. Lahat ng panukat dito ay pasok lahat sa pamantayan. Bata ka, paano mo nasabing may sakit ako sa puso? Sabi ko na nga ba? Ginoong NIO, sa pangangatawan ninyong yan. Kaya nyo sigurong makipaglaban sa ilang tigre. Xiao Tao, mag-sorry ka na dali. Si Ginoong NIO ay mapagpatawad na tao. Siguradong patatawarin ka niya. Hindi po nagsisinungaling si Xiao Tao. Ginoo NIO, naniniwala po ako sa anak ko. Siguradong mayroong problema sa isang banda. Sige, sige, sige. Kahit wala akong sakit sa puso, kayong buong pamilya ang magbibigay sa akin nito sa sobrang inis. Anong gagawin ko? Ayaw maniwala ni Lolo kay Xiao Tao. Pero kung magtatagal pa, huli na ang lahat. Lin Shen. Lin lang. Matagal ko nang nababalitaan ang galing ninyo. Noong una, panatag na panatag ako sa pakikipagtulong sa pamilya Lin ninyo. Pero ngayon, labis kong pinagdududahan ang sarili kong pasya. Itong mahal ninyong anak. Hindi ko na talaga kaya.
Ginoo Niyo, ang pamilya naming Lin ay laging gumagawa ng may malinis na konsensya. At base sa katotohanan, ang pilitin kaming magsalita laban sa aming konsensya ay hindi namin kaya. Yan din ang iniisip ko. Hindi ba kayo natatakot na sisirain ko ang kontrata? Sa totoo lang, Ginoo Niyo, ang kumpanya naming Lin ay talagang nangangailangan ng inyong shipin. Pero kung talagang hindi magkakasundo, may tiwala kami na makakahanap din kami ng ibang kasosyo. Pero, hinding-hindi kami papayag na kahit sino ang mga api sa anak ko. Huwag kang magsalita ng tapos. Hanap ng ibang kasosyo. Mayroon ba silang kakayahang tulad ng sa akin? Doon, inaamin kong si Lin Shen. Bigyan ko kayo ngayon ng dalawang pagpipilian. Magsalita po kayo, Ginoo Niyo. Una, bawiin ninyo ang karapatan ninyong maging tagapag-alaga niya. Ikalawa, ang lahat ng dati nating proyekto, kasama na ang kasunduan sa presyong puhunan sa shipping, ay mananatiling may bisa. Kung hindi, imposible. Hindi namin hahayaang isakripisyo ang pamilya para sa negosyo. Kayo, para sa malas na batang ito na puro kalokohan ang sinasabi, talaga bang tatanggihan nyo ang limpak-limpak na yaman? Naalala ko, Lolo Niyo. Tingnan niyo po ang petsa port. 11 ng Agosto. Ano na naman? Noong Miyerkules pa po yan. Pero yung kakaibang amoy sa katawan ni Lolo Niyo, yung kakaibang amoy, ngayon lang po lumakas. Anong ibig mong sabihin? Parang tubo ng tubig na barado sa dami ng dumi. Tapos biglang nagkaroon ng malaking butas. Malapit na pong sumabog. Kalokohan, sa loob lang ng 1 linggo. Paanong magkakaroon ng ganyang kalaking pagbabago? Ginoo Niyo. Ang Shenlan Technology Company ay kalalabas lang ng isang matalinong aplikasyon na tinatawag na Heart Doctor. Kaya nitong anumang oras, nasubaybayan ang kondisyon ng puso ng isang tao. Bakit hindi niyo po subukan? Mapagkakatiwalaan ba yan, Ginoo? Ang Shenlan Technology ay ang numero 1 tech company sa buong mundo. Mapagkakatiwalaan po ito. Lolo Niyo, kung mali po ang sinabi ni Xiao Tao, ako na po mismo ang aalis at hindi na magpapakita sa inyo. Itong batang ito, nakita niya agad ang cooling tea. Baka sakali, mayroon siyang dalang swerte. Bahala na, sumasakit na ang ulo ko sa kakulaitan niya. Kung gayon, i-download na yan at subukan. Opo. Sinusuri ang aktibidad ng lipid plaque sa daluyan ng dugo. Ginoo Niyo, nagsisimula na po. Alarma. Natukoy sa arterial system. Ang pagkaputok ng lipid plaque. Isang namuong dugo. Ang mabilis na nabubuo mula pa noong 2 oras ang nakalipas. Tinataya sa loob ng susunod na oras. Ang pagkakaroon ng biglaan at malawakang atake sa puso ay may probabilidad na higit sa 70%. Babala, mariing inirerekomenda na tumawag agad ng propesyonal na tulong medikal. Ginoo, tatawagan ko agad ang ospital. Tatawag ako agad ng ambulansya. Batang pasaway. Sabi mo ang sakit ko ay biglang nagsimula ngayon. Opo, Lolo Niyo, noong nagpa-check up po kayo, maayos pa po ang puso ninyo. Ngayon lang po biglang nagkaroon ng malaking butas. Ngayong sinabi mo yan, itong puso ko ay parang lalong sama-sama ang pakiramdam. Aatakehin na ba ako? Dapat po sana. Pero tinulungan ka ni Xiao Tao. Namaantala ang oras ng pag-atake. Anak, ang ibig mo bang sabihin ay iniligtas ng cooling tea na ito si Lolo Niyo? Opo, opo, ngayon sa katawan ni Lolo Niyo. Hamina na ng kaunti ang itimhiya. Ang munting tagapagtanggol na si Xiao Tao ay tinutulungan si Lolo Niyo na lumaban. Nako, kung talagang ang cooling tea ang nagligtas kay Ginoo Niyo, napakalaking biyaya niyan.
Ganoon ba talaga kahimala ang cooling tea na ito? Isang tasa lang ang ininom. Natulungan na akong tumagal hanggang ngayon. Ginoong Neo, huwag na huwag po kayong. Pailan lang sa kakaibang batang iyan. Wala pa akong narinig na kahit anong tsaa na nakakapagligtas sa biglaang atake sa puso. Baka yung aplikasyon na yun ay ginalaw na ng pamilya Lin. Tama. Lolo Neo, hindi po nagsisinungaling si Xiao Tao. Kung iinom pa po kayo ng isa, lalo pa pong gaganda ang pakiramdam ninyo. Ginoo, total matatagalan pa bago dumating ang ambulansya. Bakit hindi po kayo sumubok ng isa pa? Mag-ideya yan. Heart Doctor, pakisuri po ulit si Ginoo Neo. Sinusuri ang aktibidad ng lipid plaque sa daluyan ng dugo. Sinusuri. Bagong resulta ng pagsusuri, bumaba ng malaki ang aktibidad ng lipid plaque. Ang panganib ng biglaang atake sa puso ay bumaba sa 35%. Isang tasa ng tsaa, paanong posible yun? Imposible ito. Iniligtas mo ang buhay ni Lolo. Kapag nalinis na ni Lolo ang masasamang bagay sa katawan niya, siguradong aabutin siya ng 100 taon. Itong batang ito, nakakatuwa talaga siyang magsalita. Hindi maganda ang inasal ni Lolo kanina, kaya humihingi ako sa iyo ng paumanhin. Pinapatawad na ni Xiao Tao si Lolo. Inaanunsyo ko na simula ngayon. Lahat ng pandaigdigang ruta ng Neo Shipping ko ay magbibigay sa Lin Group ng habang buhay na libreng serbisyo. Bilang pasasalamat din sa pagligtas ni Xiao Tao sa buhay ko. Ginoong Neo. Ginoong Neo, masyadong malaking regalo po ito. Hindi po namin matatanggap. Baka naman, sa tingin mo ang buhay kong ito ay hindi katumbas ng halaga ito. Nako, kung ganoon po, tatanggapin na po namin ang inyong kabutihan. Ang problema ni Mama at Papa, pati na ang problema ni Kuya at Lolo, ay nalutas na lahat. Xiao Huang, opo, ipaalam agad sa lahat. Ang mga tao, sa pag-abandona sa tagapagligtas ko. Ang Neo Group, at lahat ng kumpanyang kasosyo nito, ay tuluyan ng puputulan ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ginoong Neo, alam naming nagkamali kami. Kawan niyo po kami, Ginoong Neo. Opo, Liz. Huwag kang magpapakita sa akin. Ang pagkatao mo'y hindi totoo. Kapag hindi tapat ang isang tao. Xiao Tao. Yeah. Pupunta na ako sa ospital para magpa-check up. Sa susunod, dalawin mo ng madalas ang bahay ni Lolo ha. Opo, Lolo, dapat pumalusog kayo. Sige. Anak, malapit na ang kaarawan mo, di ba? Mayroon ka bang mga hiling para sa kaarawan mo? Sabihin mo kay Mommy. Xiao Tao, anong regalo ang gusto mo? Sabihin mo lang. Gusto mo ba ng bagong laruan? O kaya bagong damit o gusto mong mamasyal kung saan? May dalawa po akong hiling. Ang unang hiling ko po ay, sana kasama ko sina Mommy at Daddy, at si Kuya magpakailanman. Ang hiling na yan, ay siguradong matutupad para sa aming Xiao Tao. Ano naman ang pangalawang hiling? Pangalawang hiling. Gusto ni Xiao Tao na bigyan ang mga bata sa ampunan ng maraming pagkain at mga bagong damit at maraming bagong laruan para maging masaya sila araw-araw. Sige, si Daddy ang bahala. Ang aking Xiao Tao ay isang tunay na mabait na anghel. Ganito na lang sa ngalan ng pamilyang Lin. Magtatatag ako ng Sunshine Foundation. Bawat taon, kukuha tayo ng 10% ng kita para i-donate sa mga ampunan sa buong bansa. Wow, salamat po.
daddy at mommy. At kuya. Anak, handa ka na ba? Magsisimula na tayo. Opo, Guanguan, galingan mo ha. Kailangan nating talunin ang masasamang Koreano. At protektahan ang ating mga dumpling. Si Xiao Tao, akala ba niya mahiwagang hangin ang ibinubuga niya? At sinasakyan pa siya ni Zhou Hui sa kabaliwan niya. Pakiusap, pakiusap, Diyos ng lupa, tulungan niyo po kami. Espiritu ng araw, tulungan niyo po kami. Guanguan, gumising ka na. Ba! Mommy, tingnan ninyo, narinig tayo ni Guanguan. Talaga. May usbong ng bawang, at usbong ng chives, usbong ng celery, at usbong ng wild rice. Itong lahat ay mula sa mga klasikong sangkap ng vegetarian dumpling ng Tang Dynasty. Anak, nagawa mo talaga. Nababaliw na yata ako. Sa sarili kong mga mata, nakita kong tumubo ang gulay mula sa anak ko. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik para agad sabihin sa ama ko. Sobrang kakatakot nito. Mommy, narinig ng mga usbong ang tawag natin. Alam nilang nagmamadali tayo. Kaya nagsikap silang tumubo agad. Oo nga, siguro ang mga usbong ay mababait din tulad ni Tao-Tao. Ang galing, ang masasamang Koreano, hindi na nila mananakaw ang mga dumpling ko. Napakagaling ng ginawa ni Tao-Tao ngayon. Mommy, sa makalawa po, pwede niyo po ba akong isama? Para makita ang mga tito at tita. Gusto pong makita ni Xiao Tao si Guanguan. Para hindi makapagsalita ang mga Koreano. Walang problema, pangako ni Mommy sa'yo. Nababaliw na ba ako? Sa harap mismo ng mga mata ko. Tumubo ito ng husto sa loob lang ng ilang segundo. Paanong mangyayari yun? Noong nakita kitang tulala. Alam ko nang nagtagumpay si Xiao Tao. Di ba? Tay. Hindi nyo alam. Napakakatakot. Huminga lang si Xiao Tao. At bigla na lang tumubo ang mga usbong ng gulay mula sa banga. Nakita ko mismo kung paano ito sumibol sa lupa. Nagkaugat, nagkadahon, namulaklak at namunga. Paanong magagawa yan ng isang tao? Na. Tama ang sinabi ng Tianxi. Yang si Xiao Tao ay muling pagkakatawang tao ng isang mabangis na halimaw. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala. Sa mga kalokohang tulad ng muling pagkabuhay. Ang mahalaga, ang pamana ng pamilyang tao sa atin, ay hindi dapat masira ni Newman. Siya ay dapat magbayad para dito. Tay. Hindi na natin kayang labanan ang mga Lin. Dagdagan pa ni Xiao Tao, lalong naging imposible. Kung tayo lang ang aasa, syempre hindi kakayanin. Pero, nakipag-ugnayan na ako sa isang mamumuhunan. Hindi lang niya tayo matutulungang makabangon muli. Kaya pa nga natin sakupin ng ganap ang buong imperyo ng pamilyang Lin. Hindi yan imposibleng mangyari. Tay, sino po ang tinutukoy ninyo? Makipagtulungan sa mga Koreano. Tingnan ninyo ang mga kondisyon. Paano ito naging investment? Malinaw na sinasamantala lang nila ang sitwasyon natin. Gusto nilang kunin ang 70% ng ating shares. Pero kung hindi tayo papayag, tuluyan ng babagsak ang pamilyang tao. Kung mamatay ako, paano ko haharapin ang ating mga ninuno? Makikipagtulungan ka sa mga Koreano. Paano mo yan ipapaliwanag?
Chenga. Kailangan mong tingnan ang mas malawak na pananaw. Huwag mo lang tingnan ang kasalukuyang panalo o talo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nangako ang mga Koreano na hanggat makikipagtulungan ito at matagumpay na may apply ang dumplings bilang intangible cultural heritage. Tutulungan nila tayong pabagsakin ang mga lin. Pagdating ng panahon, ibibigay din nila ang 50% ng yaman ng mga lin sa atin. Talaga. Pero ang mga lin, ang nangunguna sa industriya ng pagkain sa bansa, yang 50% ay sapat na para sa atin sa ilang henerasyon. Tama, pagdating ng araw, hindi lang makakaligtas ang pamilyang tao. At lubos naming papalitan ang kinasusuklamang pamilyang lin na yun. Bilang pinuno sa industriya ng pagkain. Anong gagawin natin? Mga gulay usbong, maging mabait kayo, ha? Makikita na natin ang mga tito at tita bukas. Sige, anak, maghugas ka na ng kamay para makakain na tayo. May padala ba? Hello po, padala para kay Ginoong Lin. Salamat. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong nangyari, Mama? Bakit mo sinasaktan ang nanay ko? Tulungan mo ako, saklolo. Buwan, huwag kang matulog. Huy. Huy, gumising ka. Anong nangyari sa'yo? Gumising ka. Xiao Tao. Dinukot si Xiao Tao. Ha? Yung banga. Ninakaw din yung banga. Nakita mo bang mabuti kung sino ang tumamba sa'yo? Ang alam ko lang ay isang lalaki na nakasuot ng damit pang deliver. Nakasuot siya ng maskara at sombrero. Masyadong natatakpan ng mukha niya. Huwag kang mag-alala, kumalma ka. Ililigtas ko talaga ang anak natin. Maupo ka muna sandali, ha? Hello, pulis ba ito? Gusto kong mag-report. Hello, Ginoong Tao. Ginoong Jean. Maaaring sabihing tagumpay ang unang yugto ng plano. Yung batang babae at yung banga ay nasa aming mga kamay na. Yung pondo para sa aming kumpanya. Kailan may lilipat sa amin? Yung bangko. Malapit na silang pumunta para kunin ang ari-arian namin. Basta't si Ginoong Tao ay gagawa pa ng isang bagay. Ililipat ko agad ang pondo sa account ng mga tao. Kailangan ninyong, bago ang pagpupulong, tuluyang puksain ang banga. Sa ganoong paraan lang tayo makakasiguro. Pa. Magsisimula na ang pagpupulong para sa pamana.
Hindi pa rin mahanap si Xiao Tao at ang banga. Anong gagawin natin? Kung buhay na ng kapatid mo ang nakataya, 和费一平选2选1的时候， pipiliin kong iligtas ang kapatid mo. Siyempre naman, lahat tayo, iyon ang pipiliin. Hello. Official how? Hua A7X83B. Sasakyan ito ng pamilya Tao. Ipinapahayag kong ang paunang pagpupulong tungkol sa di nahahawakang pamana ng sining ng paggawa ng dumpling. Miyembro ng komite, Smith. Nagkaroon ng biglaang sitwasyon si Lin Tao. Bigyan niyo pa po kami ng kaunting oras. Profesor Wen, paumanhin. Hindi namin maaaring labagin ang mga alituntunin. Huwag mong sabihing naduwag na sila. Sa tingin ko, wala silang mahanap na matibay na ebidensya. Ngayong malapit nang mabisto ang kasinungalingan nila. Nagtago na lang sila kung saan. Tumahimik. Ngayon, inaanyayahan ng kinatawan ng Korea na magbigay ng pahayag. Salamat, Ginoong Smith. May mahabang kasaysayan ng aming bansang Korea. Pinag-aralan namin ang iba't ibang sangkap ng dumplings, recipe, at paraan ng paghahanda. Sa kasalukuyan, lahat ng ito ay bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay at mga ritual. Dahil dito, malinaw na ang dumplings ay inimbento ng aming lahing Koreano. Ngayon, anyayahan ng kinatawan ng China na magbigay ng pahayag. Ang mga tala ng aming bansang China tungkol sa dumplings ay mas nauna kaysa sa Korea. Mula sa dinastiyang Han hanggang sa kasalukuyan, ang dumplings ay palaging isang mahalagang pagkain para sa amin. May iba't ibang anyo at makikita kahit saan. Kaya naman, naniniwala kami na ang dumplings ay dapat mapabilang sa aming bansa, ang China. Yeah. Ang mga dumplings ninyo bago ang dinastiyang Tang at Song ay pareho ba sa ngayon? Kaya naniniwala kami na ang panahong iyon sa kasaysayan ay hindi dapat isama sa bilang. Xiao Tao, bilisan mo, buksan mo itong sirang kahon. Naririnig mo ba? Ayoko, iyan ang gagamitin para talunin ng masasamang Koreano at protektahan ang dumplings. Bata, kung ayaw mong daanin sa santong usapan, dadaanin natin sa santong papasan. Ito na ang nag-iisang pagkakataon ng pamilya Tao para bumangon. Xiao Tao. Patapos na ang pamilya natin. Ang bahay natin ay malapit ng kunin ng bangko. Ayaw mo naman sigurong makita si Lolo at Tatay na palaboy sa kalye, di ba? Basta't sirain mo lang ang bandang ito. Maliligtas tayong lahat. Tatay, pakawalan niyo na po si Xiao Tao. Pagkalabas ko, pangako, hihingi ako ng tulong. Kay Tatay Lin at Lolo Niu. Siguradong tutulungan ka nila. Hindi. Paano kung magbago ang isip mo? Tatay, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakawalan niyo na po ako. Pangako, gagamitin ko ang kakayahan ko para tulungan ng pamilya Tao. Kikita ako ng maraming pera para sa pamilya. Mas marami pa sa ibinigay ng mga Koreano. Kung hindi ito magawa ni Xiao Tao. Si Xiao Tao ay hindi na dadalaw sa puntod ni nanay. Payag ka ba? Isinusumpa mo ba ito sa ngalan ng yumaong ina mo? Talaga? Tatay, huwag na po tayong magpatuloy sa mali. Mahal na mahal tayo ni nanay sa langit. Hindi rin siya matatahimik.
Kapatid na Cheng, huwag kang magpalinlang sa kanya. Lagi ka nalang naniniwala sa mga salita ng iba. Ang munting dimenitang iyan ay ginagamit ka lang. Huwag kang maniwala. Ginagamit ako. Xiao Tao, sige na. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pinalaki ka ng maayos ng nanay mo. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Sige na. Salamat, tatay. Talagang tutulungan ko po ang pamilya. Sige na. Tao Cheng. Ang mga tala ng aming bansang China tungkol sa dumplings ay mas nauna kaysa sa Korea. Mula sa dinastiyang Han hanggang sa kasalukuyan, ang dumplings ay palaging isang mahalagang pagkain para sa amin. May iba't ibang anyo at makikita kahit saan. Kaya naman, naniniwala kami na ang dumplings ay dapat mapabilang sa aming bansa, ang China. Yeah. Ang mga dumplings ninyo bago ang dinastiyang Tang at Song ay pareho ba sa ngayon? Kaya naniniwala kami na ang panahong iyon sa kasaysayan ay hindi dapat isama sa bilang. Sinong nagsabing hindi magkapareho? Xiao Tao, hindi ka ba nasaktan? Pinakaba mo si nanay. Nanay, ayos lang po si Xiao Tao. Iniligtas po ako ni Tatay Tao. Miyembro ng komite, Smith. Ang susunod na pahayag ay gagawin ng anak kong si Lin Tao. Oh? May kasabihan kayo sa China. Mula pa noon, sa kabataan lumilitaw ang mga bayani. Inaabangan ko yan. Lahat po, pakitingin. Akala ko kung anong pambihirang yaman na. Iyon pala'y isa lang. Luwad na banga mula sa dinastiyang Tang. Maaari ba itong gamiting ebidensya? Ano bang maaaring laman ng garapong ito? Gusto mo bang sabihin na ang hangin noong dinastiyang Tang ay amoy dumplings? Hindi po ito basyong banga. Ang laman nito ay magpapatunay na ang aming mga ninuno ay matagal nang naimbento ang dumplings. Batang tao. Itong banga mo ay mukhang ang walang laman. Nasaan ang sinasabi mong laman? Tiyo, sandali lang po. Nanay, pakipatay po ng ilaw para kay Xiao Tao. Profesor Zhao, munting Lin Tao. Anong ginagawa ninyo? Ang paglilitis ay dapat isagawa ng hayagan at tapat. Tiyo, tingnan niyo po. Banga, sabi ng masasamang tao isa ka lang daw sirang banga. Alam kong hindi totoo yun. Ipakita mo sa kanila ang iyong kwento. Sige na. Kamangha-mangha. Diyos ko, ito'y parang totoong palabas na 4D. Tama nga, parang may totoong mahika ang anak kong babae. Ang galing ni Xiao Tao. Hindi talaga ako nagkamali sa kanya. Si Xiao Tao ay gustong ipakita ito sa lahat. Sa mga pamilihang gabi noong dinastiyang Tang, nagbebenta na ang aming mga ninuno ng dumplings. Mas maaga pa, sa kahit saang lugar sa mundo.
Tama na, buksan ang ilaw. Buksan ang ilaw ngayon din. Nagkukunwari lang kayong mga taga-China. Hindi ito ebidensya. Proyekto lang yan. Kayong mga taga-China, para nakawin. Ang pamanang kultura ng aming Korea. Ganyan na ba kayo kababa? Mariin na umututol, at hinihiling ko sa komite. Nabawiin agad ang karapatan ng delegasyon ng China. Na magpahayag. Tiyo. Hindi ito mahika. O epekto lang ng kamera. Ito po ang banga na gustong magsabi. Ng kwento niya. Kahit na noong dinastiyang Tang sa China. Naibenta ang tinatawag na Jower. Sino ang makapagpapatunay na ang Jower na iyon ay isang dumpling? Sino ang makapagpapatunay na ang Jower na iyon at ang dumpling ay parehong-pareho? Ha? Saan? Wala na kayong masabi, no? Tio Jin, Tito Park. May mas maganda pa pong ipapakita. Si Xiao Tao sa lahat. Ano, miyembro ng komite, Smith, maaari niyo po bang hayaang magpatuloy ang anak ko? Mariin kaming tumututol, sa pahayag ng mga Koreano. Oo, mariin pagtutol. San ko, masyado lang talagang kinakabahan kayong mga Koreano. Tama, tama, gusto naming lahat na makita. Professor Jin, Professor Park, pakiusap, huwag pong putulin ang pahayag ng kinatawan ng China. Professor Zhao, munting lintao, magpatuloy ka. Salamat po, Tiyo. Tingnan ninyo, nang hinukay ng mga tao ang bandang ito. May naiwan sa loob nito, na mga sanggol na dumplings mula sa dinastiyang Tang. Kaya tumubo ulit sila. Bilang mga bagong usbong ng dumplings. Ang nakikita ninyo ngayon, ay mga usbong ng kinsey, usbong ng chives, usbong ng bawang, at usbong ng ligaw na bigas. Ang mga ito ay ang mga klasikong sangkap, para sa dumplings na gulay noong dinastiyang Tang. Tama nga, may laman talaga sa loob. Napakagaling. Nakakatawa. Mga tira ng pagkain mula sa dinastiyang Tang. Ang pagkaing 1,000 taon na ay dapat nabubulok na. Tingin niyo ba sa akin ay bata? Nagsasalita po ang banga. Siya na po mismo ang magsasabi kay Tio Park. Wawa. Naglalaman ka noon ng pinakamabangong dumplings. Hindi ba? Garapon, maaari mo bang ipakita rin sa lahat ang dumplings mo? Ito ay isang dumpling na gawa sa liwanag. Ito. Diyos ko. Hindi ka panipaniwala. Tiyak na tulala na ngayon ang mga Koreano. Sapat na sapat ang ebidensyang inihanda ni Binibining Xiao Tao. Tingnan natin kung ano pa ang may dadahilan ninyo. Hindi ito patas. Paano matatalo ng isang batang Chino? Ang isang sangka na makakatalo sa aming mga Koreano. Na maingat na naghanda ng ebidensya. Kayo ay gumagawa ng pandarambong sa kultura. Hayagang pagnanakaw ito. Hindi natin dapat hayaang magtagumpay ang mga Chino. Ang mga salitang iyan, mas bagay. Kung gagamitin ninyo sa sarili ninyo. 3 beses na naming ibinunyag ang mga kasalanan ninyo. Hindi ba kayo nahihiya? Matagal ko nang sinabi. 狗改不了吃屎。 Sandali. Natalo na ba tayo? Sige. Ngayon, sa ngalan ng komite ng di nahahawakang pamanang kultural, ipinatawag ko ang paunang pagpupulong na ito. Narinig na namin ang mga pahayag mula sa mga kinatawan ng China at Korea. Sa aking palagay, ang ebidensyang isinumite ng delegasyon ng China ay napakakumpleto at lubos na nakakakumbinsi. Kaya, sa ngalan ng UNESCO, sa pagsusuri ng di nahahawakang pamanang kultural, formal kong ipinapahayag ang pagtanggi sa aplikasyon ng Korea. Naalista ang dumplings bilang di nahahawakang pamanang kultural ng Korea. Tapos na ang pagpupulong. Nanalo tayo.
Nanalo tayo. Sandali. Ang galing ni Binibining Xiao Tao. Ganyan dapat. Nararapat lang. Mananaig ang katarungan. Ang dumplings ay mula sa China. Banga, ang galing mo. Tinalo natin ang mga Koreano. Sandali. Kayong mga taga-China. Nanalo man kayo sa pagkakataong ito. Hindi ibig sabihin ay mananalo kayo sa susunod. Napakaraming yaman ng inyong China. Porselana. Sutla. Kaligrapiya. Sining panlaban. Isa-isa naming ia-apply ang mga iyan bilang aming pamana. Kukunan lahat ng inyong yaman. At gagawing aming pamana. Anong kalokohan? Propesor ka pa sa lagay na yan. Sa tingin ko, dapat kang tawaging hayop. Oo nga. Nagnanakaw na nga, ang lakas pa ng boses. Professor Jin. Narinig namin ang mga banta mo. Ang sibilisasyon ng China ay may mahaba at tuloy-tuloy na kasaysayan. Bawat isang yaman, proprotektahan namin ng buong puso. Hinding-hindi namin hahayaang nakawin ninyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit ilang beses pa kayong mag-apply. Nandito lang kami, naghihintay na harapin ang hamon. Hindi kayo mananalo. Tara na, bilisan natin. Xiao Tao, halika. Nako, ikaw ang aming dakilang bayani. Xiao Tao, ikaw na bata ka, dahil sayo, ang mga gustong magnakaw, ay napahiya ng husto. Mamaya, si Kuya. Nakasulat doon munting tagapagtanggol ng pamana. Professor Wen, Professor Zhao, Ginoong Lin, binabati ko kayo. Salamat po, miyembro ng Komite Smith, sa inyong makatarungang hatol. Bata, uuwi na si Tiyo bukas. Pero may isang bagay si Tiyo na pinanghihinayangan. Anong nangyayari? Tutulungan po ni Xiao Tao si Tiyo. Gusto sanang anyayahan ni Tiyo si Xiao Tao, na maging munting tagapayo ng aming komite sa pamana. Sa ganitong paraan lang, mas maraming bata ang makakasali sa pangangalaga ng pamana. Sa ganoon, mas maraming masasamang tao ang matatalo natin. Ang ganda ng ideya ninyo, Tiyo. Kaibigang Smith, hindi naman yata tama iyan. Nangaagaw ka ng talento sa harap namin. May kasabihan kayo sa China. Nakikilala ng matalas na mata ang talento. Hindi kita matatalo sa usapan. Pero, sa tingin ko, ang pagpayag kay Xiao Tao, na lumabas at makita ang mundo ay maganda rin. Lin Rui, Professor Zhao, anong sa tingin ninyo? Sa totoo lang, sa tingin ko, sa edad ni Xiao Tao, dapat siyang nag-aaral. At dapat din siyang magkaroon ng masayang pagkabata. Pero ngayong nakikita kong napakatalentado niya, at gusto rin niya mismo ang mga artifacts. Pumapayag pa rin ako. Gusto rin po ni Xiao Tao na protektahan ang mga artifacts. Ako naman, makikinig ako sa asawa at anak ko. Boss Lin, Dinang. Kumusta ang lagay? Saang ospital? First Central Hospital. Malubha ang mga sugat. Oo. Si Li Huan ang sumaksak kay Tao Cheng. Nasaktan po ba ang tatay ko? Lolo, nailigtas po ba ng mga nurse si tatay? Ang tatay mo, hindi na siya ayos. Sabi ng doktor, wala na raw pag-asang mailigtas siya. Ni Katie Ting, wala na. Anak, lumapit ka. Magsabi ka ng ilang salita sa iyong ama. Magpaalam ka na. Tatay, hindi po kaya ni Xiao Tao na wala ka? Wala na po si nanay. Tay, gising ka na, huwag mo akong iwan. Subukan kaya nating lumipat ng ospital.
Sabi ng doktor. Nasira na raw ang kanyang mga laman loob. Marami siyang nawalang dugo. Habang dinadala siya rito. Huminto pa ang kanyang puso ng isang beses. Sabi pa ng doktor. Napakababaw daw ng kanyang kagustuhang mabuhay. Para bang ayaw na niyang mabuhay. Xiao Tao, nasasaktan ka ba? Ang anak kong si Tao Cheng. Hindi ka naman masamang tao. Karaniwan, ikaw ay medyo mahina lang ang loob. Lagi mong sinusunod ang sinasabi ko. Pero ngayon, sinasabi kong huwag kang mamatay. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Tatay, nandito na po si Xiao Tao. Hindi ka po pwedeng sumuko. Hindi mo po pwedeng iwan si Xiao Tao. Umepekto. Anak, anong umepekto? Kanina po pagpasok ko. Nakaamoy ako ng maraming itim na enerhiya. Kay tatay. Ngayon, medyo nabawasan na. Ha? Parang hindi ko yata maintindihan. Ginoong Tao, sa tingin ko, kayang iligtas ni Xiao Tao si Tao Cheng. Kaya nating iligtas si tatay. Kailangan nating ipaalam kay tatay na siya ang pinakamahalaga sa pamilya. Mahal siya ni Xiao Tao. Mahal din siya ni Lolo. Minamahal siya ng lahat. Lahat kami ay naghihintay na gumaling siya. Totoo ba? Anak. Nagkamali si tatay dati. Hindi ko dapat pinagawa sa iyo ang lahat ng sinabi ko. Nagmamakaawa na si tatay sa iyo. Sa pagkakataong ito, kailangan mong mabuhay. Anak ko, Tao Cheng. Kapatid na Tao Cheng. Ikaw ang ama ni Xiao Tao. Ayaw mo namang makitang malungkot si Xiao Tao, di ba? Kailangan mong kayanin. Tama, Kuya Tao. Mula ngayon, iisang pamilya na tayo. Tutulungan naming malampasan ng kumpanya ng mga tao ang mga pagsubok. Tatay. Narinig mo yun. Lahat kami ay umaasa na gagaling ka na agad. Kailangan mong lumaban. Kailangan kong samahan si Xiao Tao sa paglaki. Tingnan ninyo. Lumalakas ang tibok ng puso niya. Nagiging matatag ang tibok ng puso niya. Napakabuti. Napakabuti. Hindi nawalan ng tatay si Xiao Tao. Bumalik ka na, Xiao Tao. Kuya, ikalawang kuya. Ako na ang pinakamasayang tao. May tatay, nanay, at mga kuya. Xiao Tao, kung gusto mo, ito ay palaging magiging tahanan mo. Halika, hayaan mong yakapin ni tatay ang aking munting cute. Xiao Tao. Dahil napakasaya natin, hindi ba dapat tayong magdiwang? Mamaya, ang buong pamilya natin ay kakain sa labas, sige ba? Kapag kasama si tatay, si nanay, at mga kuya, lahat ng pagkain ay masarap.